Narito na ang umaga. Narito na ang pag-asa. Daing ay huwag ikaila, pagkat ikaw ay mahalaga. Walang nakararating sa itaas nang hindi nagsisimula sa baba. Ngunit, paano kung ang mga nasa ibaba ay patuloy na nadaragdagan at hindi maalis-alis sa laylayan? Mayroon pa kayang umagang sisikat para sa kanila? Nasa puso pa kaya nila ang pag-asang makaahon sa hikahos ng buhay? Ang 5 duling o 5 centavos ang pinakatanyag na barya noong unang panahon. Ngunit ngayong kasalukuyan, kung saan patuloy na pagtaas ng inflation, ay hindi na ito nagagamit. Ito na ang may pinakamaliit na halaga sa Philippine currency, sa kadahilan ng wala ng anumang mga bilihin ang mabibili sa pamagitan ng 5 duling. Sa Pilipinas, matagal nang kinahaharap ng bansa ang issue sa kahirapan. Laganap ang mga kababayan natin na humaharap sa hamon ng buhay. Maihahalin tulad ang kanilang pamumuhay sa 5 duling. Walang sapat na kakayahan upang mabili at maitawid ang pangangailangan. Sa aming paglalakbay, napadpad ang aming grupo sa bayan ng Paumbong, Bulacan. Kilala ang bayan sa mayabong na produksyon ng suka at fishball at tanyag sa larangan ng aquaculture. Sa kabila ng lahat ng ito ay meron pa ring tinatagong karimlan ang Paumbong. Subalit punong-puno ng mga pangarap at pag-asa. Nakilala namin si Jonalyn Rojas at kanyang ina na si Rosario Rojas sa barangay ng San Jose, Paumbong, Bulacan. Ako po si Jonalyn May F. Rojas, 18 years old at 6 po kaming magkakapatid. Pang ilan ka po sa magkakapatid? Bunso po. So, bali po, may iba po bang nag-aaral pa sa pamilya? Wala na po. Ikaw na lang po talaga. Ano po yung, anong grade ka na po? Grade 11 po. Strand niyo po. Gas. Pangalan ko, Rosario Rojas. Nakatira sa Paumbong, Bulacan. 50. Nung mga araw na hindi na po kami kumakain, na nalilipasan na po kami ng gutom. Natitiis po namin hindi kumain kasi kulang sa pera. Ganun. Naging problema, yung siyempre sa pag-aaral ng mga anak ko. Minsan alang trabaho, mahirap ang hanap buhay ngayon. Parang siyempre hirap kang mag-budget sa buhay, di ba? Alam naman natin na lahat tayo, alam natin ang mga presyo ng bilihin. Ngayon hindi bumababa, puro pataas. Pero ang kinikita ng asawa ko, ng mga anak ko, hindi sapat. Si Jonalyn at Nanay Rosie ay nabibilang sa poverty incidents.
Walang sapat na kayamanan at kakayahan ng pamilya upang sustentuhan ng pang-araw-araw na pangangailangan. Ngunit patuloy na kumakahig at sumasabay sa agos upang mabuhay. Naman po, ito po yung higaan namin. Tapos dito po yung higaan po ulit namin. Tapos yung CR po namin. Tapos ito yung TV namin. Tapos yung maliit na rep. Yun lang po. Tapos ito po yung cabinet. Nagkakasya naman po kayong lahat dito. Opo. Pero yung isa, yung ibang kapatid po namin, hindi na po dito umuwi. Kaya nagkakasya naman po. Pwede niyo pa po kami ilipot? Okay lang yan. May tubig din po ba kayong nakukuha? Saan po? Sa araw-araw po, malakas po ba yung tulo? Wala po tulo. Saan po kayo nakakonect na tubig? Sa... Sa Malolos po ba? Opo. Napag-usapan na daw po ba ito? Opo, kaso parang hindi naman po ata nasusolusyonan yung tubig. Sa gabi lang po nagkakaroon. Hindi, palagi po tayong puyat. Opo, kasi kakaipon. Ganun. Yung tatay ko po nangingisda po. Tapos yung nanay ko po nagtitinda ng isda. Pwede po bang matanong kung magkano yung range ng monthly income or weekly wages po ng parents? Siguro po, mga 5 po. Weekly po or monthly? Man po. Kasi po minsan walang trabaho, gano'n. So, nagkakasya po ba to para sa pamilya nyo? Minsan po hindi. Ano po yung mga other ways para po papagkasya or masustain yung needs? Yung mga kapatid ko po nagtatrabaho. Tapos, yun po, binibigyan na lang po kami pag walang-wala na po talaga. Magkano po yung weekly allowance niyo as a student? 500. Kasya po yon, knowing na ang mahal po ng mga bilihin ngayon and yung mga transportation pa. Pilit pong pinagkakasya kasi wala pong choice. So, kung may chance ka po na parang magkaroon ng trabaho, iti-take mo po ba yung opportunity na yon? Opo, kasi sa hirap ng buhay, parang wag na lang po mag-college ganun. Kasi mas parang unahin mo na yung trabaho para po makaahon sa hirap. Naranasan niyo na po bang mangutang o yung family ninyo may history ng pangungutang po? Opo. Nababayaran naman po ba ito? Opo. Paano po yung bayad? Like, kinabukasan po or with interest pero buwan po yung by buwan or weekly po before mabayaran? Weekly po. Minsan may trabaho, minsan wala. Siyempre, minsan yung higpitan mo na rin yung sarili mo kung ano na lang yung kailangan, yung alimbawa, kung ano na lang yung gagamitin mo sa araw na ito, yun na lang yung ipoproduce mo. Tapos yung sa anak naman, sa pag-aaral naman, yung pabudgetin mo talaga. Kung noon, nakakapag-merienda ka pa, ngayon, hindi ka na magmimerienda, ilalaan mo na sa pambaon ng anak mo, o kung ano yung magiging project niya sa eskwelahan. Iyon. Minsan, yun na yung pinaglalaanan mo ngayon sa hirap ng buhay ngayon. Mayroon po ba sa buhay ninyo na parang sinabi mo na sa sarili mo na hindi mo na kaya, ayaw mo na, give up ka na? Ano po yun and paano nyo po nagawa ng paraan? Opo. Kasi po parang nagkakaproblema na po dito sa bahay, ganun. Tapos parang nasusolusyonan ko na lang po siya sa pagdadasal. Parang kumakapit na lang po kami sa Diyos. Kung may message po kayo sa mga anak nyo, lalo na po sa bunso na, siya na lang daw po ang huling nag-aaral. Oo. Ano po iyon? Ang sa akin naman, sabi ko nga sa kanya, pagbutihan lang niya yung pag-aaral niya. Wag lang siyang babagsak ng katulad ng ibang bata na parang
nauuna yung love. Kasi yung love naman, darating at darating sa buhay niyo yan eh. Kahit na hindi niyo hanapin kung saan darating sa buhay ninyo. Sabi ko nga sa kanya, pag-aaral mo na yung tutukan kung sana sa tamang panahon, magmamahal siya. Hindi ko naman siya hinahadlangan. Gusto ko lang na gumanda yung buhay niya, na hindi na siya ba mapare sa amin ng mga magulang niya na walang naabot. Yun ang gusto kong maano sa kanya, yung siya man lang, maiangat niya yung sarili niya, na may pinag-aralan siya. Kamusta po yung buhay nyo as a student? Okay naman po, pero mahirap. Ano po yung mga difficulties or trials na na-experience nyo po? Yung sunod-sunod na activity, tapos di ka makapasok kasi parang ang daming bayarin, tapos yung baon mo pa ganun. So, ano po yung pangarap mo para sa sarili at sa pamilya? Maging flight attendant po, kaso parang hindi po kaya na maging flight attendant kasi mahirap po yung buhay namin, tapos parang ayaw pa po nung nanay ko na mag-flight attendant ako kasi daw po baka ma-aksidente. Sa pangarap niyo po para sa pamilya? Maging successful po. Yung umangat po ng konti, yung wag na sobrang hirap. Sa akin, siguro lahat naman tayo, nangangarap tayo na umangat sa buhay, na kahit papano, wag natin maranasan yung sobrang hirap ng buhay. Gusto ko mabigyan ko ng magandang buhay yung mga anak ko. Kaso, siyempre, hindi nga ako nakapagtapos ng pag-aaral. Kasi maaga akong nawalan ng magulang. Kaya hindi ko na-achieve yung gusto kong buhay. Siguro kung ako nakapagtapos ng pag-aaral, baka hindi ko naranasan ang hirap. Dahil siyempre, pagtapos ka, may maganda kang kinabukasan, di ba? May hanap buhay kang maganda, may sweldo kang maganda. Kaso hindi eh. Kasi nawalan ako ng magulang ng maaga. Nauna yung nanay ko, bago yung tatay ko. So, masaya ka po ba sa buhay mo ngayon? Opo, kasi walang choice. Hindi po, yung totoo. Yung Opo, masaya masaya po. naman. Masaya. Ano po yung motto ninyo sa life na patuloy nyo pong isinasabuhay? Motto ko sa buhay, siguro yung siguro sa akin wala na akong inano, gusto ko lang yung makapaglingkod sa Diyos at mahikayat din yung mga tao na nalalayo sa Diyos. Yun lang. May moto. Laban lang, ganun. Laban lang hanggang sa maging maayos lahat. Last na po, ano po yung message nyo para sa sarili naman po? Sa akin, Opo. siguro, message ko, siguro ano pa ba? Ano ba yung ko? Para sa sarili ko. Opo. Siguro yung makita ko yung mga anak ko na gumanda yung buhay nila. At sa aming mag-asawa, siguro yung yung wag mawala yung pagmamahal ng bawat isang pamilya. Yun lang. Ano yung message mo sa parents mo? Naiiyak ako. Okay lang. Sana balang araw matupad ko lahat ng mga pangarap nyo para sa akin at masuklian ko lahat ng pagod at paghihirap para na inalay po sa akin at pagmamahal. Yun. Sana matupad mo lahat ng pangarap mo at magpursige pa lalo para maging proud sa iyo yung mga magulang at pamilya. Ayon sa datos na nakalap ng Philippine Statistics Authority o PSA, noong taong 2023, tinatayang umabot sa 25.24 na milyon o katumbas ng 22.4% ng mga Pilipino ang kabilang sa poverty incidence.
Ang 5 katao sa loob ng isang pamilya ay nangangailangan ng 13,797 pesos sa loob ng isang buwan upang masolusyonan ang kalam ng sikmura. Ito ay sobra-sobra kumpara sa 5,000 kinikita ni Nanay Rosie at ng kanyang asawa sa loob ng isang buwan. Hindi lamang si Nanay Rosie at Jonalyn ang nakakaranas ng kahirapan, bagkus pati na rin ang milyong-milyong Pilipino na nangangailangan ng tulong pinansyal. Sa parehong barangay at bayan ng Paumbong, dinala kami ng aming mga paa sa pamilya ni Camille Balastige at kanyang mga anak. Camille Balastige, taga Sitio 5 Pantay, San Jose, Paumbong. 29 years old. Ilan po kayo sa pamilya? 6 kami. Ilan po yung anak ninyo? 4. Lahat po ba sila is nag-aaral? Yung isa, baby pa. Ilang taon po yung pinakabunso? 1 and 6 months. 1 year and 6 months. Ano po? Kadalasan, kinukulang sa pagkain. Yung asawa ko walang mapasokang stable na trabaho. Tapos, ayun. Simple lang kami. Pagkakasyahin. Hindi siya napagkakasya. Pagkakasyahin. Kasi, unang-una, wala namang ibang magbibigay sa amin. Pangalawa, kung ano lang talaga meron, minsan nakakapangutang pa. Doon po ba sa pangungutang, nababayaran naman po ba agad-agad or kailangan pa po na ipa-extend pa? Kung installment naman unti-unti, mababayaran. Pero yung sasabihin mo na, wari mo, umutang ako sa'yo ng buo, bukas bibigay ko ulit ng buo with tubo, hindi kaya. So ano po, sabi niyo po hindi po sapat yung kinikita. Bukod po sa pangungutang, ano pa po yung iba po ninyong ginagawa? Minsan nagsa-sideline, magtitinda ko. Kunwari mo, ayan yung pananim ko. May bunga na siya, di ba? Pwede ko na siyang ibenta or uulamin namin. So bali po, may under po ba kayo ng government agents, yung may organization po? Oo, nasali kami ng noong 2019, nasali kami ng 4Ps. Paano po, nakakatulong po ba ito or sa pang-araw-araw po? Nung mga nakakaraan, kasi yung okay pa yung payout ng 4Ps. Malaking bagay, lalong-lalo na sa mga baon ng mga bata. Gaya ng iilang Pilipino, umaasa ang pamilya ni Ate Camille sa tulong pinansyal mula sa gobyerno. Ayon sa kanya, maswerte ang kanilang pamilya kung mayroong payout sa 4Ps. Every 2 months. So, bali po, magkano po yung nakukuha nyo sa 4Ps? Bali, depende kasi. Ngayon kasi, dati kasi ang nakukuha usually ko kasi puro elementary, 4-5 dati. Ngayon kasi wala naman, hindi stable yung payout namin ng 4Ps kaya hindi ko din masumabali kasi yung per bata nun na nag-aaral, pag elementary, 300 per month sa bawat isa. Tapos may health grant at saka may price subsidy grant. So, naging malaking tulong din po iyon. Oo, kasi malaking bagay din yun dahil nga, una-una, hindi na ako mag-iintindi ng pambaon ng mga bata. So, pwede nyo po bang ikwento yung mga ginagawa niyo sa araw-araw po? Higising ako ng 4, magigib ako ng tubig. Kasi mahina din yung supply ng tubig dito sa amin. Tapos, habang nagigib ako ng tubig, naghuhugas ako ng pinggan, naggagawa ako dito sa bahay. Tapos nagluluto ako ng kakainin nila ng agahan. Tapos asikasuhin ko sila hanggang 7 a.m. Bali, hanggang 7 a.m. yon, 3 silang inaasikaso ko.
Yung, syempre, yung pagpapakain kasi maliit pa yung pangatlo ko. Pag, yung paggagayak ng gamit nila, ng damit, pagsusuklay, pag-iipit ng mga damit, ng mga, buhok. Tapos nun, aalis na sila. Pagdating ng 7, yung bunso ko namang maliit. Siyempre, bagong gising, palit diaper, hugas ng katawan niya. Ayan. Tapos, lilibangin muna siya maglaro. Habang naglalaro naman siya, kahit paano, yung mga natira kong gawain ng madaling araw, gagawain ko naman na painot-inot. Tapos, pagdating ng 10, magsasaing na ako ng tanghalian. Magluluto na ng ulam dahil 11, nandyan na sila. Tapos 1, papasok ulit sila, papakainin, magugas ulit pinggan. Ulit-ulit lang po. Tapos pagdating ng 3, yung mga gamit nila, sikasuhin mo na. Ayun, tapos pakakain sa gabi, magluluto. Ayun. Pwede po ba namin malaman kung magkano po yung kinikita nyo weekly or monthly? Kahit hindi po yung exact, yung lang po, range lang po. Bali, ang kinikita namin is nagre-range ng 1,000, hindi tataas ng 2 per week. Subsistence incidents, ang tawag sa mga individual na nasa laylayan ng lipunan, naganap na walang kakayahan upang matugunan ng kalam ng sikmura sa isang araw. Pilit na pinagkakasya ni Ate Camille ang kakarampot na kitang nagkakahalagang 1,000 hanggang 2,000 kada linggo. Sala, medyo marumi kasi yung mga bata. Ito yung kwarto. Yan. Nagkakasya naman po kayo lahat dito. Dito kami, 3 yung natutulog dito, tas doon sa sala, yung 3 bata, nag-aaral. Tapos, ayun, yung banyo, wala naman kaming tubig sa banyo. Kaya nagigib lang kami. Puro container. Tabi tayo dyan. Ayan. Ayun, mga lalagyan na namin ng tubig. Yung cooler, container, timba. Bakit po walang tubig? Kasi pag dito, hindi siya maakyat. Ngayon, kailangan namin pupunta pa sa likod kasi yung hose doon nakababa. Ay, sa water source po na. Ito dito yung... Brown eh. Bali, ito yung mga tanim ko. Ayan. Ito po yung binebenta ninyo pag may mga na. Pagkayang, kuwari niyan, may nakakita, bibili. Ayan. Ayan. Yung mga Tapos, dito ko nilalagay yung mga pinggan ko kasi hindi kasi sa loob. Ayan, dito kami kumukuha ng tubig. Nung inabutan niyo ako, naghuhugas ako. Kaso wala pa rin tulog. Mag-aantay pa ako ng mga alauna ng madaling araw. Anong oras po yung mga possible na yung water supply po? Alauna or 2:00 ng madaling araw hanggang 4. So, pagdating na po ng 5, wala na. Wala na. Kaya 1 pa lang, nag-iipon na kami ng tubig. Kaya nakita niyo naman, walang... Inaano ko lang siya Naka-ano po ba kayo? Naka-connect po ba kayo sa water source dito po sa Paumbong or Malolos? Sa Prime Water Malolos. So, doon po talaga nagkakaproblema. Nasabi niyo na po ba to sa water? Sa Prime Water? Na namin yan, nagharap-harap na kami sa sa munisipyo ng Paumbong. Nakaharap namin yung mga representative ng Prime Water. Ayun. Sabi nila, ayusin nila. Ayan, nung ilang months inayos nila. Siguro ngayon, kaya wala ring tubig dahil gawa na nga ng El Nino. Kaya balik to walang tubig. Ang ligo-ligo. Ayan, may mga recycle, ko dyan, materials yan.
Yung mga bote, o pwedeng ibenta. Nabebenta naman po. Oo naman. Magkano po yung mga range? Ganun po. Yung bilog na babasagin, piso. Tapos yung mga plastic, nabebenta mo ng per kilo. Nakakatulong din po sa inyo yun. Oo, kasi kailangan talaga ng konting sinop para kahit paano. Mayroon po ba sa buhay niyo na ninyo na parang hindi niyo na po kinakaya? Mga pangyayari po sa buhay ninyo na parang niyo na pong hindi kinakaya. Ano po yun and ano po yung ginawa niyo para makayanan? Kadalasan yung pinanghihinaan ako ng loob, lalo na yung alaka na nagkakasakit pa yung mga bata. Di baling kaming malalaki magkasakit. Kasi kami, kaya naming i-control. Yung pwede kaming maggamot, ganyan. Sila kasi hindi nila nasasabi yun. Kaya napakahirap, lalo na yung nung nakakaraang buwan lang, yung bunso ko na ospital. Kahit kung saan ako nagpupunta, saan ako sumusot para lang yung maka-survive, lalo na ngayon, napakahirap ng pagkakakitaan. At syempre, lalong mahirap din ngayon yung manghihiram. Dahil halos lahat naman nakakaranas ng gipit. Yung mga bata naman, ayun, yung 3 naman na nag-aaral, okay naman. Nagsisikap sila para makatapos. Syempre, iano mo sa kanila na mangarap ka para yung meron silang motivation sa pag-aaral. Yung, syempre, tatanungin mo sa kanila, ano ba gusto mo maging? Ba't ka nag-aaral? Oh, di ba? Ano ba yung gusto mong course? Ba't gusto mo ng ganong course? Syempre, kasagot naman sila ng tama. Para kung sakasakali, wala mo yung panganay ko kasi, ang gusto niya, mag-teacher siya. Ngayon, sabi ko sa kanya, ba't po gusto mag-teacher? Gusto daw niyang, turuan yung mga bata na alang kakayang bumasa at sumulat. O, sige ako, para makapag-teacher ka. Pag gusto kayo, may pag-aaral mo. Di ba? Ako po si Alexandra Nicole L. Balastigi. Ako po ay 11 years old. Ako po ay panganay na kapatid. Anong grade ka na? 6 po. Oh, good. So mag-high school ka na next school year. Ano yung pangarap mo sa buhay? Maging teacher po. Bakit maging teacher? Para po matulungan ko po yung bata. Yung bata po mahihirap po. Saka po yung nahihirapan po silang magbasa saka po magsulat. Ano yung gusto mong sabihin kay mama at papa mo na nagpapaaral sa'yo? Mama, thank you sa pag-aalaga saka sa paghihirap na binibigay niyo. Hindi mo kailangan sabihin mo ang sarili mo. Naiintindihan namin. Kahit sa yung pagtatrabaho niyo sa kahit makulit kami, hindi niyo kami napabayaan. Yun lang po. Ikaw po, ano pong pangarap mo para sa sarili and sa pamilya? Sa akin ang pangarap ko na lang sa sarili ko is makatapos sila. Kasi ako kaya ko dahil unang-una may mga maliliit na ako. Kaya ko na yung sarili ko na kahit wag na akong mangarap ng kurso ng pag-aaral. Basta ang akin lang, makatapos sila. Ayun lang. Yung pamilya naman, maging maayos at wag matulad sa amin. Na
Ako kasi galing ako sa broken family. Ayun. Okay naman. Minsan po ba sa buhay nyo, naisip nyo po na sana hindi na lang ako nasa sitwasyon na to? Minsan, oo. Pero, mas okay na nasa ganito akong sitwasyon kasi mas nalalaman ko yung kakayahan ko. Masaya ka po ba sa buhay mo ngayon? Oo naman, kasi kasama ko yung mga mahal ko sa buhay. So, may motto ka po ba in life or may gusto kang may quote ka or paninindigan sa buhay po na gusto mong matupad or isinasa buhay mo? Ano lang, walang bagyo ang pupwedeng tuminag sa taong nananalig. Dito, dali. Hi daw, hi! Hi daw, hi! Kaya yun ang quote ko kasi lahat naman ng pagsubok kaya nating lagpasan basta tiwala lang. At saka syempre, dapat gagawa ka ng sarili mong paraan para matapos mo yung pagsubok na yan. Sa kabila ng masalimuot na kahirapang hinaharap ng ilang pamilya sa bayan ng Paumbong, mayroon pa ring mga Pilipino ang bumabangon mula sa karimlan. Nakilala namin si Mr. Arnold Cabigaw, isang businessman na may-ari ng paggawaan ng patis, suka at mantika sa bayan ng Paumbong. 48 years old ako. I'm Arnold Cabigaw. Bali, from San Jose ako. Nag-transfer kami dito sa Santo Niño for expansion. Kamusta naman po yung buhay nyo as a business owner and father po sa family? Siyempre, komplikado yan dahil involved ang family. Pero sa business, okay naman, maganda. Maganda ang takbo ng business namin kasi may 18 years na kami in business. At so far din naman, nakakatusta sa pamilya, nakakabuhay ng pamilya. Kaya, maganda. Ako po, thank you po. For personal question, kung okay lang po. Paano niyo po na-realize na naging mahirap po kayo or naranasan niyo po yung hirap noon? Paano ko na-realize na mahirap ako noon? Yung mga nangyari po sa inyo doon. Siyempre, nung mga time na wala pa akong business, may mga bagay na gusto kang mabili, mga bagay na gusto mong magkaroon ka, hindi mo nabibili, hindi mo nakakamit. Pero ngayon may business ka na, at okay naman, lahat ng gusto mo, kahit paano, nabibili na namin. Na-maintain niyo naman po yung lifestyle ninyo? So far, oo naman. Thank you po. Ano po yung mga paraan ninyo para po makaalis dun sa kahirapan na naranasan po ninyo noon? Paraan. Kasi sabi nga ng matatanda, pag nagsisimula ka ng business, parang tumutulo yung dugo, hindi na pawis. Ayan, yung pamaraan na hard work. Siyempre, number one, kailangan na sa panahon na nagsisimula ka, parang hindi mo alam yung salitang pahinga, hindi mo alam yung salitang pagod. Basta lahat gagawin mo para magtagumpay ka. Kung may mga suggestion po kayo or masasabi po sa iba pong nakangarap na magkaroon ng business or makaahon sa kahirapan, ano po kaya iyon? Siyempre, number one, dapat yung dedicated ka talaga. Kung gusto mong maging isang negosyante, kasi sa totoo lang ang pagiging negosyante, out of 100 person na magtatry, although lahat is welcome sa business, pero out of 100 person na magtatry, I think mga 5 or 10 ang magsasucceed lang kasi hindi naman lahat nagtatagumpay. So, ang number one key is dedication. Siyempre, dedication, pagmamahal sa trabaho, at talagang uubusin mo yung oras mo. Hindi pwede yung ipagkakatiwala mo lang sa iba. Hanggat maaari, hands-on ka sa lahat ng bagay na gagawin. Yun ang napaka-importante sa business. Masaya po ba kayo or contented sa mga nararanasan or mayroon na po kayo ngayon? Siyempre, basta nakita ko masaya ang pamilya ko, masaya din ako. Siyempre, yun ang katuparan ng pangarap .
Sabi mo nga kanina, yung pamilya at saka yung negosyo pinag-ano mo sa akin. Siyempre, pag nakita ko na ang pamilya ko, inaibibigay ko yung gusto nila at masaya sila, masaya na rin ako. Okay po. Thank you po. Meron po ba dumating sa life niyo po na parang gusto niyo na pong sumuko, ganun? Tas ano po yung ginawa niyo para mapagpatuloy niyo pa po yung... Kahit sinong negosyante dumadaan sa mga trial, pagsubok, hindi yan pero kung magaling ka talagang negosyante, handa ka mag-gain ng risk, lumaban sa mga pagsubok na darating, at handa ka dapat tapatan kung ano man yung darating sa'yo. Number one, syempre, kapit ka dapat sa taas. Dapat may tiwala ka sa mga tao mo. At dapat lagi kang may mga plan. A1, A2, hanggang 3. Hanggat kaya mo pang gumawa ng adjustment, dapat ginagawa mo. Sabi niyo po kanina, mag-risk po sa business para makaahon po sa mga, parang yun po yung magiging stepping stone nyo. Take risk. Apo. Naging worth it po ba yung pag-risk ninyo, especially po yung capital sa business is hindi naman po biro? Oo, dahil siyempre, number one, nakarating ako sa posisyon na kinalalagyan ko ngayon. Yung capital kasi, kapag ikaw ay tao na may integridad at buo yung karangalan mo sa field ng business, marami magtitiwala sa'yo. So, sa akin, hindi kailangan ng masyadong capital kasi sinusuplayan kami ng mga supplier namin. Ang kailangan lang sa business talaga, yung maayos na tao, magandang pangalan, yung makikita ka ng customer, ng yung mga supplier na mapagkakatiwalaan ka at credible kang bigyan ng pagkakataon para magtayo ng business. Yun napaka-importante. Pero naman po sa, di ba po, naging mahirap, tapos biglang para pong rag to riches yung ganap. Ano po yung mga ways ninyo para po mag-give back yung mga pinaghirapan ninyo po doon sa mga taong tumulong po sa inyo? What do you mean ng give back? Para pong, Tumulong sa mga... Apo. Oo. Syempre, number one, yung mga magulang ko, hanggang ngayon, sinusuportahan namin sila. Even though sabihin na natin nagkaroon silang problema, pero suportado namin sila. Ganun yun. At yung ibang mga tao na tumulong para marating ko yung kinalalagyan ko yan, hindi ko sila kinalilimutan. Always na pag nandyan sila, yung closeness namin at yung support sa isa't isa, nandoon pa rin hanggang ngayon. Motto. Siguro, ordinary na naman ng mga motto ng negosyante is time is gold. Diba? Yun ang dapat natin laging tatandaan. Hindi tayo dapat nagsasayang ng oras, nag-aaksaya ng panahon sa walang kakwenta-kwentang bagay. Dapat, kapag gumawa ka ng isang bagay, laging may purpose, laging may dahilan. For example, naglaro ka ng basketball, anong purpose mo? Dahil busy ka, gusto mong mag-exercise. Yun, may purpose. Diba? O kumain kayo sa labas, gusto mong makabanding yung pamilya mo. Hindi yung waste of time. Hindi tama yung gano'n. Bagamat mayroong mga Pilipinong nakaahon sa kahirapan, hindi pa rin maitatanggi ang malaking porsyento ng mga Pilipino na patuloy na nagdurusa sa kahirapan. Walang sapat na salapi upang maitawid ang pang-araw-araw na pangangailangan at tila ingay ng kalamnan ng sikmura ang panggising sa umaga. Ayon sa ulat ng PSA, 19.3% ng kabataang Pilipino ang naninirahan sa ilalim ng poverty line. Bagamat apektado ng kahirapan, hindi pa rin huminto mangarap ang anak ni Ate Camille na si Nicole. Si Nanay Rosie at Ate Camille ay iilan lamang sa humigit 35 milyong Pilipino na biktima ng kahirapan. Kagaya ng isang singkong duling, sila ay nasa laylayan ng lipunan. Mayroong kakarampot na halaga na hindi kayang sustentuhan ng mga gastusin. Isang kahig, isang tuka, walang makapitan, at pilit na inaakyat ang tadsulok. Ang mga kwento nila Jonalyn, Nanay Rosie, Ate Camille, Nicole, at Mr. Arnold ay tunay na kapupulutan ng aral at inspirasyon. Pinatunayan nila na hindi hadlang ang kahirapan upang magsumikap at maging masaya sa buhay. Nawa ay matularan natin sila na manalig sa Diyos,
lumaban sa buhay, pahalagahan ang oras at huwag magpatinag sa bagyo ng buhay. At hanggang sa mapalago natin ang 5 tuling.